Nakita nyo yun? Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa lipunan na nakakagalit, nakakatuwa, nakakasaya, nakakabuisit at nakakamura. Yan. Nakita nyo yung Australianes? Mamaya natin pag-uusapan yung tanga na yun. Ay, bakit hindi ko nalagay yung thumbnail ko? Pasensya na. Hindi ko nalagay Lagay natin. Yan. Yan. Kasi alam nyo mga pare, mga banateros, meron tayong bagong pag-uusapan ngayon at mainit na pag-uusapan dahil si Manong Chavit ang inuuna nitong ombudsman. Bakit siya inuuna o bakit siya ang pinag-iinteresan o bakit siya ang pinag-iinitan, ha? Pag-uusapan natin yung mga pare, pero bago natin ipagpatuloy itong ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking Paring RJ sa Facebook page at ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros, okay? At huwag din kakalimutan Banateros 2.0 at DZAR 1026 SMNI. Yan, palakpakan. Bakit tawa? Marami tayong pag-uusapan ngayon mga pare at medyo na-stress ako dito. Kasi ultimo PhilHealth ay pinagkukuhanan. Alam naman natin yan noon pa pero makakagulat talaga. At pinagmamalaki ng ating administrasyon ngayon o sabihin na natin si Bongbong Marcos na bida na naman siya pagdating dito sa sa PhilHealth. Anyway, itong uunahin natin, itong video na to patungkol kay Manong Chavit kasi nga siyang inuuna. Dahil nga alam nyo sa panahon ngayon pag kinalaban mo yung administrasyon ay uunti-untiin ka talaga. Kaya nga nila nilagay dyan si yung ombudsman na yan, si Remulla na hindi naman karapat dapat at pagkakalandakan natin na hindi ka talaga karapat dapat na maging ombudsman, buwisit ka. Kasi unang-una, isa kang politiko at hindi lang politiko, dynasty. Paano mo lilitisin yung mga kamag-anak mo kung ikaw nandiyan ka? Kung politiko yung mga kamag-anak mo. Tapos sasabihin mo walang kamag-anak. Uy, wag naman kami. Halatang halata na sa mukha mo pa lang Hindi na kapani-paniwala at di ka na pagkakatiwalaan sa mukha mo pa lang. Lalo pa sa sinasabi mo. Tapos meron pang ano pa bang isang dahilan kung bakit hindi siya karapat-dapat. Yung anak mo nadawit sa maanomalyang masasabi natin na caught in the act. Pagdating sa droga. Although na wala o na masasabi natin na by technical hindi napatunayan o hindi natuloy, pero isipin mo pa rin kasama siya doon. Doon pa lang medyo tagilid ka na. At pinakahuli ito talagang ang lining nito kumalaban sa mga Duterte. Doon pa lang hindi ka na pwedeng maging ombudsman kasi ang pag-iinteresan mo talaga na litisin o gurgurin na tinatawag natin yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte at lalong-lalo na ang mga Duterte. Ayan na nga, nag-uumpisa na siya ngayon at inuunan niya na to si Chavit, si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. Malamang ang isusunod na ang isusunod na dito si Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi siya ang nagpangalan kay Romualdez, siya ang nagsiwalat di ba? Unahin na natin tong video na to kay Chavit. Ito, kawawa naman to si Manong, matanda na. Biruin mo ito si Manong Chavit, ito tinulungan ang mga Marcos. Especially na to si Bongbong Marcos na manalo bilang sa pagka-presidente at sa kanila kumuha ng masasabi natin na idea o sa kanila kumuha o nagpatulong para yung mga mayor talaga namang masasabi natin na sumuporta kay Bongbong. Actually, ang sinusuportahan nga ng mga mayor sa Mayor's League kasi siya ang presidente daw niyan, etong si BP Sara. Si BP Sara talaga ang gusto. Ngayon, kinausap ni Manong Chavit na si BP Sara naman at si Bongbong Marcos, magkakasama naman yan. Kaya dapat iboto nyo na rin. Ayun. Pagkakamali lang ni Manong Chavit, tinulungan nyo to.
Well, ganyan naman talaga yan si Manong Chavit. Tsaka isa pa, yung iniisip niya mga yan, yung construction company. Nagaya rin sa binabato kay Senator Bongo na yung construction company daw, ni Manong Chavit, ano daw yan, maanomalya. Kasi nga, bawal nga yan. Pag ikaw masasabi natin na public official, bawal nga yan. Isipin nyo naman to, matagal na naman yung mama na yan. Matagal na yan may construction company at matagal nang mayaman yan. Sana okay lang kayo. Panoorin natin to mga pare. Sinampa ng reklamong plunder at graft si dating Narvacan, Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. Nako. Inihain ito sa Office of the Ombudsman ng mga grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula po sa Narvacan, Ilocos Sur. Nako. Para raw ito sa pagbili sa 10 ektaryang lupa ng Narvacan Farmers Market sa halagang 149 million pesos. Gayong 49 million pesos lamang anila ang market value. Inareklamo rin ng grupo ang illegal umunong pag-okupa ni Singson sa baybayin ng Sulvec, Ilocos Sur para sa itinayong rest house. Kasama rin sa reklamo sina Philippine Tourism Authority General Manager Robert Dean Barbers at ilang pang opisyal ng Ilocos Sur at ng sangguniang bayan ng Narvacan. Itinanggi ni Singson ang mga alegasyong tinawag niyang walang basihan at malisyoso. Yun. Ngayon, hindi naman natin sinasabing ligtas kagad dito si Manong Chavit. Hindi natin sinasabi yan. Magtataka lang tayo, bakit ngayon to lumalabas? 'Di ba? Bakit ngayon lang lumabas tong mga reklamo na to kung kailan siya nagsalita patungkol kay Marcos? Kung kailan siya nagsalita na ito ngang si bangag sasabihin ko. Anyway, kayo naman nakakaalam niya kung ano talaga siya. Etong si Lutang na ang presidente nating Lutang sinabihan ni wala yan walang utang na loob yan, 'di ba? 'Di ba may mga masasabi tayo na meron siyang press con na patungkol diyan kay Marcos. Kinuwento niya nga kung ano nangyayari at siniwalat niya nga kung ano yung mga ginawa niya para sa mga Marcos tapos tinalikuran lang siya. Ngayon, hindi naman, alam nyo, ayan si Manong Chavit, hindi naman yan siguro maghihingi pa ng posisyon. Bakit? Bigyan mo siya o hindi, ganun din yan. Mayaman na yan. Mas mayaman pa nga yan sa I think parang mas mayaman pa siya kung walang ill-gotten wealth yung mga Marcos. Parang siguro mas mayaman pa to si Manong Chavit dahil sa dami ng business nito. Yung partas yata kanya, Genesis yata kanya yung bus. Hindi ko alam hindi ko sigurado Pero sa dami ng business nitong mama na to, talagang hindi mo mapapagkaila na mayaman talaga at kaya niyang tumulong sa isang politiko. At meron tong maimpluwensya rin to pag nagsasalita. Ngayon, magtataka lang tayo sa tagal ng masasabi natin na sa tagal na namumuno o na nandyan yan ni Manong Chavit actually sa Narvacan. Sinasabi na bumili nga daw siya ng lupa dyan na overpriced. Sa tagal na niyan dyan, pero bakit kung kailan siya nagsalita labang kay Marcos, tsaka lang lumabas tong issue na to. Diba? Isipin nyo yan mga banateros, mga pare. Kung kailan ka nagsasalita patungkol kay Marcos, doon nagsusulputan yung mga issue mo. Ganon din sa mga ibang sa iba nating pag-uusapan, kung kailan sila lumaban o kung kailan sila, basta lumabang ka sa administrasyong Marcos, magkakaroon ka bigla ng issue. Na nakakapagtaka dahil kung kailan ka magsalita, sunod na nun, issue na ang ibibigay sa'yo. Yeah? Kaya kakaiba talaga tong kakaiba talagang, pero mo nung panahon ni ganyan din yung panahon ni Pinoy Hindi ko naman pinagtatanggol si Senator Bong Revilla, pero nung lumaban siya o kinalaban niya yung si Pinoy nung panahon na yon, talagang ginawan siya na ng paraan. Tapos napatunayan naman na hindi totoo. Hindi ko siya pinagtatanggol Kung may ginawa man siyang masama, bahala niya sa sarili niya yon. Pero kung yung panahon na yon,
katulad din na nangyayari ngayon. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit batikusin mo ng batikusin, 'di ba? Wala siyang pakialam. Si De Lima naman nun may ano 'di ba? Kay Junel Kaya nakulong yan. Ewan ko ba kung ba't napalaya yan. Siyempre, droga. Sorry. Tuloy. Isaan niya itong paglilihis at paninira mula sa political detractors. Sinusubukan Oo pa ng naman. GMA Integrated News na makuha ang panig ni Barbers at ng iba pang inireklamo. Talagang paninira to. Bakit? Bakit paninira yan? At another diversion. Bakit? Kasi nabubuko na 'di ba lumabas yung issue patungkol kay Romualdez na magiging state witness pa nga daw ang animal. Pagkatapos nang siya yung may hawak diyan sa Congress na siya ang speaker tapos nagkaroon ng mga anomalyang issue yan na. Bigla naging siyang speaker. Bigla siyang naging state witness. 'Di ba? Nakakapagtaka talaga yung animal na yan. Ano? Bakit kaya siya ganyan? Pagdating naman dito, another diversion itong kay Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi unang-una, ano ko lang sa inyo na si Hart, hindi naman niya nangingialam sa issue ni Escudero. Wala yang kumbaga hindi siya nakikisali, kung ano man yung issue ng asawa niya, hindi siya masasabi natin, alam mo yun, kagaya ng ginagawa ni Maine Mendoza, na nagpo-post patungkol sa asawa niya. Hindi naman. So wala siyang sinasabi o wala siyang binabanggit patungkol dun sa asawa niya, kung ano mang issue ng asawa niya. Okay. Pero meron dito si Manuel L. Quezon III na nakikisali o talagang pilit na idinidikit si Hart Evangelista dun sa issue ng asawa niya na katarantaduhan naman talaga. Ang sinasabi, bakit daw, alam mo yung parang chismis, pumayat daw si Hart dahil sa issue ng asawa niya. Hindi daw umattend dun sa fashion show na sa Paris. Bakit? Kasi nahihiya dahil sa ginawa ng asawa niya. Alam mo yun, yung mga ganong style. Pero ito, bakit tayo maniniwala ba kayo dito kay Manuel L. Quezon na dati pa namang presidente ang pangalan, the third, na merong issue patungkol dyan sa kasamahan niya sa Malacanang nung panahon ni Pinoy, di umano. Ito daw si Manuel L. Quezon the third, maanumalyang may ginawa parang meron daw sexual harassment. Hindi ko alam kung natuloy pero iyan daw ang nirereklamo ng mga kasama niya dyan sa Malacanang. Di umano po di umano. Naririnig-rinig lang natin yan. So sir, bago ka magsalita ng mga ganito, bakit hindi mo ilagay sa forum mo yung mga ginawa mo dyan sa Malacanang noong panahon ni Pinoy? Bakit wala nakasulat dyan? Diba? Kasi medyo bakit ka magsasalita patungkol dito at chismis na sinasabihan mo na si Hart Evangelista pilit mong idinidikit o sinasama dun sa issue ni Escudero. Sa issue ni Escudero na, alam mo yun, kaduda-duda naman talaga at meron pang ang isa, paglilihis nila ito ang isa pang diversion nila patungkol dito kay Romualdez. Alam nyo kung dinidikit si Chis Escudero patungkol dun sa kamag-anak. Diba? Ito nga, sinasabi dito, ito ang ko dyan, meron dyang 3D strategy ng kampon ni Romualdez para ma-distract. Diba? Para ma-distract. Kasi ito si Escudero ang unang-unang nagsiwalat kay Romualdez. Diba? Pero mo, kung hindi pa siniwalat o hindi pa nagsalita to si Escudero itong 2025, malamang hanggang 2026, yan si Romualdez mamamayagpag sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. O sabihin na natin hindi pagnanakaw, sa mga insertion o anomalyang ghost project na to.
Okay, strategy nila is destroy, divert, and distract. Destroy the person who expose his misleading o misdeed. O, sino ba nag-expose niyan? Si Escudero. O, diba? Divert. Divert attention away from the facts all evident point to Martin Romualdez. O, diba? Divert. Paano nila dinivert? Simple lang naman. Gumawa sila o tinanggal nila, 'di ba, nung nabanggit na ng mga diskaya yung patungkol diyan kay sa tulong din ni Senator Marcoleta, yung patungkol diyan kay Martin Romualdez at Zaldico na commission sila. Na may kumukuha ng pera para sa kanila. Asan na yung kay Speaker at saka kay Zaldico? Nasaan na yung party nila dyan? So, yun yung pag-divert nila ng atensyon. Paano nila ginawa? Tinanggal si Escudero. Tinanggal si Escudero. Syempre, automatic, tanggal si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Ang pinalit, yung dalawang bugok. Si Soto, tsaka tong si Lacson. At may naririnig-rinig pa nga tayo, kaya daw yan tinanggal si Lacson. Kasi dinama yung ibang nasa, alam mo yun, di ba may sinabi siya na lahat yan mayroong insertion. Lahat ng senador mayroong insertion. Dahil doon, nagalit yung nasa majority. Sino kaya yung mga nagalit sa majority? At nainis sila na na gusto nilang tanggalin na yan, o tinanggal talaga nila si Lacson. Di umano. At dahil doon, para magmukhang hindi tinanggal si Lacson, nag-resign na lang. Another diversion, di ba? Ayan yung ginagawa nila para hindi mapunta sa kanila yung atensyon. O ano nangyari, di ba? Ayan yung isa pang diversion sa kanila, yung mga tinurong congressman ni Zaldico, na mga diskaya, hindi na imbestigahan kahit isang beses. Pero bandang huli, ang nangyari, pumupunta na sa Senado yung turo ng mga maanomalya. Senado na ngayon ang may problema. Isa pa yan. Distract. Distract the public so they are not focused on the true criminals. So, ano pa ba? Ano pa bang ginawa nila? Dinistract nila sa pamamagitan ng unang-una kay Senator Chis Escudero. Bakit? Lagi na lang nilang dinadamay o binabanggit yung 30 million. Dinidistract nila sa pamamagitan ng mga bayad na media. Diba? Magtataka ka yung ibang media hindi pinag-uusapan yung pangalan ni Martin tsaka ni Zaldi, diba? Siniraan si Cheese dahil siyang nagdawit ng pangalan ni Martin Romualdez at Zaldico sa maanomalyang 2023 at 2024 at 2025 budget. So, kung hindi pa talaga nabanggit ni Escudero, malamang talagang wala. So, ito yung kanilang panibagong diversion. Diba? Dinadawit si Cheese na may transaction daw doon sa bayaw niya. Ano yun? Ito yung sa Tacloban kung saan ito? Bakit niya ipapasubo yung sarili niya at makibanggaan kay Martin? So kasi ito daw yung contractor sa Tacloban yung bayaw daw ni bayaw daw ni Escudero. Sa tingin nyo, kung si Chis Escudero, kung si Escudero ay may kinikilingan o isipin mo kung siya ang nakinabang doon sa paggawa ng airport dyan sa Tacloban, the contractor daw ng contractor nga na si Octagon sa Tacloban, yan daw. Octagon. Sa tingin nyo, kung si Chis nakinabang doon, bakit niya babanggain si Romualdez? Isipin nyo mabuti kung ako, meron akong pakinabang dun sa mama na yon at ako mabubuko rin pag binangga ko sila, bakit ko sila babanggain?
Di ba? Bakit? Nagigets niyo yung point? Bakit ko babanggain yung isang tao na nakinabang ako at pwede akong ituro pag nagkataon? Nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin? Kung hindi nyo nagigets, pakiulit na lang po. Oh. Sabi nga kung meron talaga, bakit hindi nyo imbestigahan yung kontraktor dyan na bayaw ni Escudero sa Tacloban? 'Di ba? Imbestigahan nyo. Talagang kung meron meron pa kinabang si Chis dyan o may anomalya si Chis na ginawa dyan, imbestigahan nyo. Hindi yung gagawa ka lang kayo ng paraan na ituturo lang yung mama na, ay, bayaw mo yan malamang meron kang pakinabang. Ganun lang sila turo lang sila ng turo. Wala naman silang mapakitang katunayan. Yung isa pa nga dyan, yung 30 million na, I think, ano nga ba yun? Yung 30 million na campaign funds. 30 million pero yung mga 12 billion na insertion, hindi nyo napapansin? So ano ba? Style lang to ng ni Martin o ni Romualdez na ginagamit yung kamag-anak ni Escudero para ituro siya o para siya yung madiin sa mga bagay na to. Isa pa, hindi lang kamag-anak kundi yung mismong asawa ginagamit na itong mga bayad na media na to para magmukhang guilty si Escudero sa mga nangyayari. Para nga naman, dahil binanggit mo ng pangalan namin, didiin ka namin sa mga bagay-bagay. Para ikaw yung magmukhang masama. Kasi, bakit mo kami? Ganito yan ganito yung nila ipapalabas nila Bakit ka magtuturo ng masama kay Martin tsaka kay Zaldico kung ikaw masama din? Kung ikaw ay may anomalya din? Anong karapatan mo? Parang ganun ang pinapalabas nila. Bakit ka magtuturo ng putik o dumi sa mukha ng iba kung ikaw may uling sa mukha? Isa yung katuruan yan sa Bible sa 3 taon ni Romualdez, 2022, 23 I think 23 hanggang 24, 25 nabisto yan ni Escudero at nagsalita siya. Ngayon, kung hindi nagsalita si Escudero patungkol dyan kay Romualdez, kung hindi hindi niya dinaragyan si Romualdez, walang mangyayari. Tapos ang lalabas ngayon, bida ang Pangulo. Bakit bida ang Pangulo? Kasi gumawa siya ng paraan para pag-usapan o yung mag-iimbestiga, yung ICI nga na mag-iimbestiga dito sa mga maaanomalyang ghost project at flood control project na to. Siya ang bida ngayon. Pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya. Ocha, Marcos, ikaw yung gusto namin kumanta at ikanta mo yung pinsan mo. Puta, ang kumanta si Aljur Abrenica. Binabash ngayon niya si Aljur Mazen, waza, at yodo. Napanood nyo na ba yun? Okay naman, over lang sa siguro. Ang ko lang doon, ewan ko siguro galit sila dahil niloko si Kylie Padilla ni Aljur. Pero ilabas natin yon. Tignan naman natin si Aljur na kumakanta. Okay naman siguro, wala naman problema para sa akin. Hindi rin naman ako ganun kagaling kumanta. Tapos marami lang sigurong effects. Yan. As yung mukha niya iyak na iyak. Yun lang naman. So yan. Yan yung issue na yan patungkol dyan kay... Tignan mo, inuna na nila si Manong Chavit kasi yan ang may impluwensya Ngayon, susunod na yan nila si Escudero kasi meron na silang pangalawang sinunod Ano ba to? Ay, mamaya na yan. Asan na ba yun? Asan na nga ba yun? Ay, mamaya na yan. Ano ba yun?
Ito, si BBM Nuno. Ay, hindi. Mamaya na yan, mga pare. Ito muna unahin natin. Kilala niyo yan? Escudero. Ay, si Escudero. Si Asong Trililing. O siya, ba't may bilog yan, paring RJ? Naihi. Huwag yung sabihin pawis yan. Di naman siya naka-skinny jeans dyan. O yan, naihi na si Trillanes sa kagagawan niya dyan sa yung nagkudita-kudita siya. Akala mo naman talaga siya yung bida dyan. Ano ba yan? Bakit ba pinapakita mo yan, paring RJ? Ito kasi si Trillanes. Ito. Ayan. Ano ba yan? Ano ba yan, paring RJ? Bakit ka pinapakita yan si Trillanes? Ito kasing si Trillanes, tumahol na naman. At ito ang sinasabi niya, no? Trillanes, bakit ba may ano yan? Trillanes, sinampahan to the court. Si Paulong Igod at sino mo? Si Remulla. Malakas na kaugnay ito abuso ng kapangyarihan para makatanggap ng 7 billion na halaga ng infrastructure project ang CLTG Builders. Pang may pag-aari ni Senator Rego Builders na may-ari ng kapatid ng Senator. So ay binabato naman bagong inuna si Manong Chavit. Tapos ito naman si Senator Bongo. Tapos inuna nila yan actually inuna nila una si Manong Chavit, tapos itong si Senator Bongo at Pangulong Duterte. Hindi naman sa kaalaman natin na ito ay lumapit kay Pangulong Duterte para maging vice president niya. Hindi tinanggihan. Bakit ka ba malapit sa akin? Wala kong presenta ka. So galit na galit siya, bitter na bitter siya ngayon. Etong CLTG Builders at Alfredo Builders, ito matagal na to. Paliwanag ko sa inyo ng mabuti. Ito matagal na. Hindi pa tumatakbo o hindi pa politiko si Senator Bongo, meron na niyan sila. So hindi naman natin mapapagkailan, mapera naman talaga tong mga yung mga ito sila Senator Bongo 'Di ba? Mapera naman 'yan, may mga business 'yan at matagal na yung builders na 'yan, CLTG Builders at Alfredo Builders, matagal na 'yan. Hindi pa nakaupo si Senator Bongo, hindi pa politiko si Senator Bongo, meron na niyan. So bakit nyo idinidikit? Lalong-lalo ka na nga Trillanes. Bakit mo idinidikit kay Senator Bongo yung mga builders na yan o yung mga contractor na yan? Wala namang anomalya, di ba? Wala namang anomalya. Pero ang nakasabi dito, nakatanggap ng 7 billion na halaga ng project. May napatunayan ba tayong anomalya na yan? May sinasabi ba silang anomalya? Wala. Wala silang sinasabi na issue pagpatungkol dito si LTG Builders at Alfredo Builders. Walang ghost project, walang flood control project na maanomalya, walang substandard. Ano lang ang pakulo ni Trillanes? Na pang-aabuso ng kapangyarihan para makatanggap ng proyekto. Dahil nga nakaupo na si Senator Bongo. Mr. Trillanes, wala pa yan si Senator Bongo sa politika. Meron na yan. Pero, ito ang pinag-uusapan ngayon. Itong si Senator Bongo. Na biruin mo na tumutulong sa mga Pilipino, nagtatrabaho ng maayos, hindi namumulitika. Talagang, kaya nga yung tagline niya ang bisyo ay magserbisyo. Talagang isang lapit mo lang dyan kay Senator Bongo. Mag-chat lang kayo dun sa niya. Siguro sa sobrang dami, matatabunan kayo. Pero try nyong kumingi ng tulong sa opisina niya o pumunta kayo sa opisina niya. Hindi kayo tatanggihan niyang mama na yan. Ayan yung tumutulong sa mga Pilipino. Samantalang ito, si Trillanes, puro tahol lang at pamumulitika yung ginagawa. Wala namang nagawa yan sa gobyerno nung nakaupo yan . Anong ginawa niyan? Puro tahol. At isa pa yan di umano na nagbenta o kaya nagtatayo yung mga ng isla dito sa Pilipinas nung panahon ni Pinoy. Di ba? Kaya nga alis ng alis yan. Ano nagawa nitong mama na to? Wala. Tapos ang lakas ng loob na kalabanin o yung gawa ng issue, yung mismong tao, yung matao tumutulong o nagsakripisyo para sa bayan. For example, gagaya ni Pangulong Duterte, di ba?
Tapos itang si Senator Bongo. Alos hindi mo na nga ano yung mama na yan eh. Kada isang lugar, may may natulong, di ba? Nandito sa sabi natin, may nasipo. May clone ng mama na yan eh. Hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas yan eh. Biyahe ng biyahe. Oh, 'di ba? Serbisyo ay tumulong tapos ganito yung gagawin. Pero yung mga congressman na pinangalanan ng Diskaya may mga anomalyang ghost project na meron silang mga nung alam mo yon yung naging congressman lang tsaka nagkaroon ng mga construction company magtataka ka doon bakit hindi nila nililitis. Oh, kitang-kita nyo, pala talaga to si Bongo eh. Si Trillanes eh. Ang paborito niyang banatan si Senator Bongo. Ha? Kasi hindi ko pinapatulan ba't ko papatulan? Kahit ko Senator Bongo, hindi ko papatulan to eh. Magtrabaho na lang ako kaysa intindihin niyang tanga na yan. Oh, nasaan na yung mga kontraktor na binanggit? Bakit hindi maimbestigahan na talaga yung mga nasasabi natin meron talagang construction company na biglang lumitaw nung sila na yung nakaupo? Bakit hindi yan kapagin mo, Trillanes, at si Senator lang ang inuuna mo? Bakit? Kasi kakampi ng Duterte, kaalihado ng mga Duterte. Yun. Basta malalapit sa mga Duterte, dinadarag niya. Kahit nga si diba? Kahit si Banat Bay, kinasuhan eh. Wala eh. Putangina, hindi ka na nga manalo, wala ka na nga ginagawa sa Pilipinas, pamparami ka nga lang, animal ka, hindi ka na nga nanalo dyan sa pagiging mayor dyan sa Caloocan, hindi ka pa manalo bilang senador. Pucha kung ano-ano pang pinagagawa mong tanga ka. Ito si Senator Bongo tumulong sa lindol sa Davao. Ikaw, Trillanes, anong ginawa mo? Nga. O, tignan nyo, kahit na, sabihin na natin, si Pastor Kibuloy, ay tumulong doon sa Davao, anong ginawa mo? Si Pastor Kibuloy, pa yun ginigipit pa yun ng gobyerno, pero anong ginawa ni Pastor? Diba? Kahit nakakulong, hindi pa rin siya na dismaya o sinasabi niya, alam mo yun, yung kinulong nyo na ako, bakit ako tulong? Wala siyang ganun eh. Walang ganun si Pastor. Biruin mo tulong ama. Ha? Gipit sa lahat, pinakilaman o yung community ng KOJC, yung dyan sa may Davao, ginipit, may na mga namatay pa nga, may naginipit. Diba? Gusto plugin. Diba? Ganyang katindi. Pero ano yung nasa punong mga, siguro mga tao ni Pastor, yung mga kasama ni Pastor, naiinis sa nangyayari. Pero syempre, iba pa rin yan eh. Sinabi ni Pastor, tulungan natin yan. Hayaan nyo na yung pamumulitika ng gobyerno. Isipin nyo yun, no? Kung yung mama na yan gumagawa ng kasamaan, bakit pa siya tutulong dyan? Ito out of topic na talagang hindi natin sabihin na ito iip lang to hindi naman talaga to imposibleng mangyari kasi talaga eh. 'Di ba? Kung si Pastor mangre-rape ng babae o aalipusta ng babae o gagawa ng kabulastugan sa isang babae, bakit hindi na lang siya magbayad? Marami naman siyang pera. 'Di ba? Kung talagang gagawin niya 'yon o ginagawa niya 'yon, yung manggagahasa, bakit hindi lang siya magbayad? Kaya magtataka kayo tapos yung nagrereklamo kanya na yung inabuso siya o nang abuso si Pastor na inabuso yung nagrereklamo. Di ba? Isipin nyo to mga banateros. Meron ba kayong rapist na nakita o nabalaan na nanggahasa ng pangit? Doon pa lang isipin nyo na. Imposible yung sinasabi kayo na alam mo yun?
Bakit kayo bakit siya manggagahasa ng pangit? Kung totoo talaga 'yun. Kung iisipin natin, kung sa makamundong isipin, kung talagang nagawa ni Pastor 'yun, bakit hindi na lang siya magbayad? 'Di ba? Magbabayad na lang ako, may pera naman ako, magaganda pa yung makikita ko. Totoo naman. Kung magbabayad siya, may pera naman siya, bakit pangit yung nagrereklamo na ginahasa daw siya ni Pastor? Ayun ang mga bagay na katarantaduhan talaga nitong gobyerno na to. Tapos ang sinasabi nila sa US daw, yung mga issue nga sa US mga human trafficking na sinasabi, yung mga issue dyan sa US, yung mga kaso sa US, unti-unti nang na-dismiss. Ngayon, binubuhay na lang dito sa Pilipinas. Bakit? Kalaban nila Kakampi ng Duterte At unang-una nagsalita labang kay Marcos dahil sa ginagawa ni Marcos. Pero mo tinulungan ka ng SMNI, tinulungan ka ng SMNI, tinulungan ka ni Pastor Kibuloy, tinulungan ka ng KOJC para manalo sa pagka-presidente. Tapos anong gagawin mo? Diba? At meron nga akong kwento sa inyo, ayoko na lang Pwede kaya? Hindi ko alam, baka pagalit. Kasi, di ba nanalo na nga yan. Nanalo na yan si Bongbong Marcos. Nanalo na yan si Bongbong Marcos, no? So, pinatawag ang SMNI, tinanong daw. Hindi ko alam kung pwede kong kwento, sorry Tinanong kung anong gusto. Ang sagot ng SMNI, pwede po bang ipakita natin yung mga ginagawa ng gobyerno, ganto, ganyan, ganyan. Ganto po, lang natin. Kami po yung magko-coverage para kita ng mga tao na may ginagawa talaga yung ginagawa ng Marcos administration. Ang sagot daw, hindi magkano. Ay! So, simula nun, nagalit na si Pastor. Taong hindi mababayaran ng pera. Diba? Yan ang masasabi ko talaga na SMNI at ang mga KOJC, lalong-lalo na si Pastor, ay hindi mababayaran ng kahit magkanong pera. Yan talaga inaninindigan sa katotohanan niyang mga yan. Kaya nga proud ang Banateros na kami kasama dyan sa SMNI dahil di kami nababayaran ng pera. Diba? Kasi yung, tiruin nyo, diba? Ang daming vlogger dyan. Yung isa nga, yung kalbong pangit Diba? Bayad ni Romualdez.
Alam naman natin 'yan. Oh, yang mga 'yan talaga kita nyo dati nga, galit na galit yung iba dahil nga ang Banateros, anti-Marcos 'yan. Ayaw namin, ayaw kay Marcos, galit na galit sila. Nilapitan naman, "Hindi, kahit anong mangyari. Kahit kasama pa yan si VP Sara susuportahan namin, pero si Marcos hindi." Galit na galit yung mga animal na yan. Ano nangyari? Lumabas yung totoong kulay ni Marcos na tanga, walang silbi, walang kwenta. Bigla sila nagbaliktaran. 'Di ba? Kitang-kita nyo yung mga katarantaduhan. Ano pa issue natin ngayon? Eto na naman si si Remulla na naman, 'di ba? Ang laging pinaimbestigahan, hindi ko lang nalagay dito, ang laging iniimbestigahan ni Remulla etong mga masasabi natin na na mga kaalyado talaga ni Pangulong Duterte. Unang-una, dahil ombudsman na siya, uunahin niya na diyan yung mga kalaban niya, si Senator Bongo. 'Di ba? Yan na nga si Trillanes, 'di ba? Nag-umpisa na nga. Tapos yan si Chavit Singson. Tapos susunod na yan si Escudero. Susunod na yan si Senator Bato. Basta lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, uumpisahan na nila yan. Ganun din si VP Sara. Aatakihin na nila yan. Ngayon, sabi niya, sige, titingnan ko sa opisina ko yung interview niya. Titingnan ko sa opisina ko kung ano yung mga pwede natin gawin dyan kasi hindi ko pa nakikita yan. Pero maniwala kayo, talagang yan ang trabaho niya ni Remulla. Na trabahuhin yung dapat niyang trabahuhin. Kaya nga inilagay yan dyan. Ay nako. Meron pa tayong pangalawang issue dito. Ito naman yung issue ng PhilHealth. Eto, panoorin natin to mga pare. Na-stroke kamakailan ang asawa ni Sheila at kasalukuyan pang nasa ospital. Kaya ina-update niya ang PhilHealth nito. Yan. Pero ngayong araw lang niya rin nalaman ang tungkol sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth na nagbibigay ng ilang libreng medical services gaya ng lab test. Kaya bahagya siya ng hihinayang. Eto, Mas maganda dapat Yang siya ya- ng mas yung yakap na yan, alam ko matagal na yan yung mga tinatawag na, ano nga tawag doon? Parang hindi mga medical, yung dentist, yung Alam ko matagal na yan eh. Hindi lang nila binobroadcast yan. Ngayon, gumawa sila ng paraan o gumawa sila ng tawag dyan, yung yakap. Merong akap, merong yakap, merong IX. Ang dami na nilang tawag. Matagal na yan, oo. Pero ngayon lang nila masasabi natin na binubulgar. Kasi nga, para magmukhang masabi natin para magmukhang merong ginagawa ang gobyernong Marcos. Maganda naman to, walang problema dito. Matagal na to, okay to. Pero ang problema, sila na naman ang bida. Copyright tayo, sorry ah. Pero may papakita ako sa inyo. Ito yung, pinagmamalaki nila yan. Kasi yung yakap, yan sinasabi ng yakap, yan na yung na naman ng gobyerno ngayon. Panibago nilang style yan. So ito yun, PhilHealth, meron silang bawat isang Pilipino meron daw 2,100 may nakalaan para sa mga Pilipino. Okay. Magtataka ka, bakit parang hindi maramdaman, no? So meron nakalaan bawat Pilipino So ilan tayo? 1,700,000 ilan ba ang Pilipino? 117 million ba kung hindi ako nagkakamali? Yan. So lahat, bawat isa daw meron nakalaan. Ngayon, bukod pa ito yung pondo lang to ng PhilHealth na ilalaan para sa mga Pilipino. Bukod pa yung contribution na ibinibigay natin at bukod pa yung mga, alam mo yung mga nangyayari, mga bigay ng gobyerno, 'di ba? O yung mga dati pang pondo na nakatabi. Naalala niyo yung PhilHealth dati na ito daw nakalagay bawat Pilipino 1,700 to 2,100. Meron ako niyan wait lang ha. Ito. Inaprubahan ng PhilHealth
Board of Directors ang 284 billion corporate operation budget COB para sa 2025. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa 200, so tumaas daw ng 10%. Ito yung budget ngayon ng PhilHealth. Ang COB ay katumbas ng General Appropriation Act budget ng pambansang pamahalaan. Ito yung pondo na inilaan sa PhilHealth ngayong 2025. So billion. Pero anong ginawa nila dito? Hindi nila nilagay para sa subsidy. Ito nilagay lang nila sa parang masasabi natin na reserve funds sa PhilHealth. Kasi naalala nyo yung panahon ng panahon noon na meron 90 billion na kinuha sila diyan sa PhilHealth. Naalala nyo yon? Ha? So 90 billion kinuha nila na nahalata kasi nasa subsidy. Ngayon nilagay nila sa parang reserve funds para madaling kunin. Hindi mahalata na kumuha sila ng malaki kasi hindi natin malalaman yan eh. Hindi natin malalaman na kumuha sila ng ganyang kalaki. Ito 284 billion to. Ang tanong, lahat ba tayo nakakaranas o nagpapagamot o nakakatanggap ng PhilHealth? For example, nagkasakit ka ba ng trangkaso? Nagamit mo ba yung PhilHealth mo? Hindi naman. Diba? O hindi lahat ng Pilipino ay nakakagamit ng PhilHealth. So malaki yung pondo ng bayan. Malaki yung pondo ng mga Pilipino. Ano pa nakalagay dito? 271 billion mula sa kabuuang budget ay para sa benepisyo ng mga miyembro gaya ng bayad sa ospital, gamutan at iba pang serbisyo. 11% ang tinaas kumpara noong 2024. Kasama ang mga dagdag na benepisyo, pagtaas ng case rates, bayad sa ospital, ito na yon. Z-benefits para sa mga malubhang sakit tulad ng cancer. Meron pala tayong ganyan. Bakit parang marami pa rin namamatay sa cancer, di ba? Mga surgery, namamatay sila sa bayarin, hindi dun sa ano. So, PhilHealth Consultant Program, tataas ang bayad bawat membro sa 1,700 hanggang 2,000. Hemodialysis, magiging per session, 6,000 ang bayad sa benepisyo, di ba? Okay, ito. 12.5 billion para sa administrative expensive, sweldo, opisina. So, yung mga pabayad dun sa mga expenses ng ospital. Okay? 3% lamang ang tinaas. Ayun na yun. So, ito na yung kabuuan. 284 billion. Yan yung mga para sa pondo o para sa benepisyo ng mga Pilipino. So, magkakaroon tayo bawat isa may masasabi natin na 2,100 bawat isang Pilipino. Ang tanong ko nga dito, lahat ba na ospital? So, saan mapupunta yung ibang budget na yan? Tapos, malalaman natin na ito, ayan na, anak ng tinapa. So, anong sinasabi dyan? Teka lang, tagalin ko lang itong ads. Ito, si Mr. Bataga Eric, meron siyang banat patungkol sa PhilHealth. Bakit? Kasi, isipin nyo to, merong pondo ng PhilHealth para sa galing sa gobyerno at meron pa tayong tinatawag na sin tax. Ano yung sin tax? Ayan yung mga tax na nanggagaling sa mga sigarilyo at alak. So kaya lumaki ang presyo ng mga yan kasi pinagkukuhanan ng tax at doon nilalagay sa PhilHealth, sa pondo para sa benepisyo ng mga tao sa pang-ospital. So makakayo, bakit mo ito? Kasi sinabi niyan, yung ospital, pero ang nakuha 7,000. 32 yung namin, 7,000 lang ako. Although may nakuha tayo, salamat tayo, meron tayo nakuha. Pero maliit yun. Kung to kayang i-cover ng PhilHealth, yung isang buong bayaran. Ito. Yung sinasabi na, actually, I can remember how long I've been a PhilHealth member. Ito yung buwan, pag sa kumpanya ka, buwan-buwan kang kinakaltasan. Automatic yan, wala kang magawa. Every end of the month, kasi natin yan, nagtrabaho tayo sa Muse Store. Every month may base sa PhilHealth at pag-ibig. Pati yung box. Tapos overtime queue. Mga na AB Music, mabago naman. How long I've been a PhilHealth para forever, di ko pala siya mahanap. Na buwan may kalta sa sahod, tahimik lang ang babae. Actually, now napansin siya magkano to. I never question it.
okay, at least may security ako. Someday, kapag nagkasakit ako, ito yun eh. Ito yung binabayaran natin buwan o yung binabayaran bawat Pilipino na mga member ng PhilHealth. Alam mo yun, kasi tao meron ng katulong. Diba? Kasi dahil nga, lahat yan eh, binabayaran eh. Wala nang question, ta Pilipino ka, lahat yan bayaran namin. Puta yan. Contribute ka pa. Dapat nga, ginawa nyo na kahit hindi kasi automatic na yan eh. Yan dapat ang pinakilaman ng gobyerno natin. Yan ang inuuna. Kaya nga si Senator Bongo, isipin nyo si Senator Bongo, nagsakripisyo para dyan. Yan talaga inuna yung masakit sa naming pinagtatawan siya noon. Pinagtatawa na niya. Ano pinagsasabi mo? Ayan, hindi yan. O, ayun, ang dami kinabang. Ang dami nagpapatotoo. 150 yung bill nila sa sa ospital. Kung hindi dahil sa malasakit center, wala silang magkukunan. Ano yung PhilHealth? Although pasalamat rin tayo sa PhilHealth. Dahil okay ito kita nyo to mga kasi yung yung ng sa Abad. Nga, andiyan si Orme. Thank you Orme yung pare kong siso. Siyempre kay Boss Bay, diba? So punta kami sa Jose dyan sa may Manila. Punta kami dyan, lahat cover ng PhilHealth. Kami mayan. CN eh. So wala kami binayaran. Kita nyo yun, kaya cover ng PhilHealth. Lahat ng paano pa yung mga magkano ang magkano sa yan? 100,000. Sabihin natin 100,000. Yung mga simple na mamayan na masabi natin talagang walang paasa o walang pagkukuhanan. 20 mil lang yun. Hindi mo 20 mil pero ang laki 20 mil. Isang kaig, isang ka lang yung mga yan eh. Kung saan ang inukover yun lahat. Diba? Pilipino naman yan eh. Kaya nga PhilHealth para sa mga Pilipino. PhilHealth. Kung Pilipino, automatic na yan. Ewan ko ba po, tayo na yun. Tangina, umalis na dyan. Usan, tarantado ka pala. Well, the time finally came this week. Ito na dumagat niya. Ito sa high-grade fever na akala ng doktor ay dengue. I stayed for 5 days, test, treatment, lahat. Buti na may HMO benefit ang company. Ito yung health sa mga company. Ayun yung kailangan ng yung mga company na meron silang health bibigyan na mga member nila o ang sakit medyo mababasan yung gastusin. Okay, kaya malaking tulong nun. Still, I was hopeful na kahit papano may ambag si PhilHealth sa bill. After all, matagal na akong nagbabayad faithfully, di ba? Pero Pero ayun na nga. Out of 122 and 787 hospital bill, 5,416. Malaki pa pala yung sa 7,000. Pero isipin nyo, una yung bill 100, hindi na sabihin mo ng kahit ikalahati nyo na lang. Bawag na full, kahit kalahati na lang. Sabihin natin 50,000, 61,000, sabihin natin, hati ng 122. Malaki na yun para sa magkasakit, kahit hindi na full. Okay, sayang, konti na lang na. Partida sabi sa billing, maas na nga daw, yan, 50%. Wow, puta tumaan na yan. Grang sakit, I wanted to probe the hospital bed and years continue believing the system will have your back when you need it most. Parang kata, to realize na halos wala pala talaga, nakainis, nakakustrate at nakakis niya. You start to wonder, saan napunta yung contribution natin yan sa kurasyon? Bakit ganito kaliit ang nakukuha ng ordinaryong member kapag sila nangyayari? PhilHealth supposed to be our public trust build on promise of health for all. Pero ito lang, mas makanas siya ang leksyon ng agency kaysa sa tulong ng mamayaman. Okay? We deserve better this. Kung buwan tayong nagbabayad, at least we deserve a system that works when it matters most. Hindi yung lose chance ang ibalik sa atin pagkatapos na kung tiwala natin kanila. Ayan si Sir. Actually, kung titignan mo, medyo may kaya naman yan. Pero nang kayan. Kasi ang lakas niya, St. Luke siya. Katrabaho siya para sa health niya. Kasi nagko-contribute siya. Pero anong nangyari? Anak ng putyang niya. At meron tayong nabalitaan na yang sa PhilHealth na yan, merong mga ospital na nag-co-contribute o nagbibigay, ano bang tawag doon? Kumbaga nagbabayad para maisama sila sa PhilHealth. Ganito kasi mga pare, banateros. Kung hindi ka member ng PhilHealth, ng ospital na yon, or for example, yung ospital mo hindi member ng PhilHealth, ano yan? Hindi ka pupuntahan ng mga tao o hindi dyan magpapa-hospital sa'yo. Bakit? Hindi ka member ng PhilHealth kasi nakakakuha sila kahit papano sa PhilHealth ng tulong. Kahit maliit, di ba? At least member ka. Paano kung ang ginagawa ngayon daw, yung hospital na yan o yung hospital mo,
Pag hindi ka nag-contribute, I think 100,000, depende pa yata yan sa ospital. Wala ka, hindi ka magiging member ng PhilHealth. So, ang style daw ng ilang ospital na yan para makapagbayad o para ma-contribute dyan sa PhilHealth, para maging member sila kasi wala nga silang kikitain na tulad mag-hospital sa kanila kung hindi sila magiging member ng PhilHealth, magbebenta sila ng kung ano-ano sa gilid ng ospital para nga naman makaipon at makapag-contribute sila. Merong ospital dyan, hindi ko na lang sasabihin kung saan, pero katiwa-tiwala yung nagsabi sa atin at makapagkakatiwalaan talaga na nakita niya yung mga bagay na yan dyan sa ospital na yan. At nalaman niya yung mga 30,000. For example lang to 30,000. So ang babawas sana sa'yo, mababawas ang PhilHealth is 20,000. Ngayon, para kumikbak o kumita yung ospital, 10,000 lang ang i-declare. Tapos yung 10,000 mapupunta dun sa ospital. So may kita na sila, 10,000. Wala naman sanang problema yun. Pero dahil nga may politika sa ospital, ayun na. Ayan ang style nila. Bukod pa dun sa bayad mo na hospital bill, meron pa yun. Kasi kung tutuusin, di ba, dapat ang magbabayad sa atin yung PhilHealth.
So yung parang yung 10,000, kickback na ng ospital yon. O yan ang kwento ni Mr. Ano ba pangalan nito? Si Sir Bataga Eric. So imposibleng hindi totoo to. Post niya yan sa kanyang Facebook page. Ha? Oh, at syempre ipagmamalaki yan ni Marcos Jr. Ano pa ba yan? Ayan oh. Ay, ito. Meron pa siyang ganyan. Buntis pa lang makakatanggap na ng 350 kada buwan. Ayuda na naman. Ba't di mo na rin bentahan ng bigas yung mga buntis? Ha? Benta mo na rin ang bigas. Ay nako, buhay talaga BBM. Alam nyo, ako kasi narinig namin ito kay Pastor. Yung mga member ng KOJC, buntis pa lang, ibinibigyan na nila ng vitamins, meron ng suporta para dun sa mga buntis. Hindi ko alam kung narinig ba to ni BBM? Yung sinabi ni Pastor o... Tsaka hindi ayuda yun kasi... Naniniwala si Pastor na ang future ng mga kabataan ang future natin nasa kabataan, 'di ba? So sa tiyan pa lang dapat pinifeed mo na sila ng mga masustansyang pagkain para na-develop na yung utak nila sa mga 'di ba? Para paglabas nila mas matalino na sila. Na-feed na yung utak nila ng vitamins para maging matalinong bata. 'Di ba? Kaya nga meron tayong mga batang sungaw eh. Pero may mga batang gifted talaga, 'di ba? Ewan ko si Marcos kung anong gatas nito. Pinakain nito sa amlang yata to kaya ganyan. Hoy, hindi naman tayo nilalait yung mga nag-aama dahil ako nag-am din ako, sarap nga. Yung baga-am ka, 'di ba? Pero bantayan mo yun kasi pag hindi mo na bantayan yun, lata yung sinaing, lugaw yung sinaing. Natsyempuhan ako niyan lagi. Ako kawawa lagi. Kasi lagi akong lata magluto eh. Dahil dun sa lagay akong syempre masarap yun. Lagay mo lang asukal. Oh. Habang nagsasaing ka, iinom ka ng minsan, kalimutan ko. Kakanood ng TV, kakalaro sa labas. Wala na, putsa sa lugaw. Siyempre, gulpi na naman. Gulpi ka talaga. Dahil... Pero mo, 1 kilo na nga lang. Siyempre, 1 kilo lang binibili dati. 1 kilo. Magkano ba 1 kilo dati? Parang 25? Parang ganun, 15? Matandaan eh. Siyempre, yun lang budget nyo. 1 kilo. Kasi magdadrive pa ng... jeep yung tatay mo para mamayang gabi eh. 1 kilo, kain mo na 1 kilo, tapos bili ng ulam. Tapos ilalata mo, ay bubugbugin ka talaga eh. Gutom na yung tatay mo eh, tapos pagkabukas ng kaldero, lata. Ay, madodoble yung init ng ulo eh. So ito si BBM, may naman, siya na naman ang bida. Nakakatanggap ng ayuda bawat buwan. Ayan ang paano niya, pautot niya ngayon. Sa tingin mo kasi ang 350, tarantado? Yung pag ginawang 500, animal. Magkano pa? Isipin nyo na lang to doon sa mga, syempre, kasi hindi rin natin, may mga buntis kasi na, meron kasi mga nagbubuntis na libangan na lang nila magbuntis eh. Lalo yung mga, mapapansin mo yung mga kapos pa sa kasi wala nga silang libangan. So, labing-labing lagi sila. Nabubuntis, hindi nagkakaroon ng family planning, ganda leche-leche na. So, ayan ang sa tingin mo kasya kada buwan? 350? Magkano pa check up? Magkano pa masahe? Magkano vitamins? Hindi ka kasya yan, sir. Animal ka. Gawin mo 2,000 man lang. Putang inang yan.
Wala talaga tong presidente natin. Wala ka talagang kaalam-alam to. Putang ina, masabi lang na yung mukha niya lang sa mga Pilipino na meron siyang ginagawa. Puki ng ina. Pagmamalaki niya na yan. Tarantado ang puta. Maipagmalaki mo lang na meron kang ginagawa sa Pilipinas. So, ayan na naman, yung puta, pati yung PhilHealth. Oh, tignan mo, ang dami Yung PhilHealth, meron sin tax, meron yung contribution ng bawat member, meron pang sa gobyerno. O saan na pupunta kaya yun? Kung iisipin mo, hindi naman lahat na-hospital hindi naman lahat nagko-contribute nagkakasakit sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon yun O saan na pupunta yung iba? Tapos yung mga may mga sakit, hindi nyo kayang i-cover lahat. Anak ng pato kayo. Mga demonyo talaga hindi nilagay sa subsidy kasi pag nasa subsidy, makikita natin kung saan napupunta. Ang ginawa, nilagay sa reserve para anytime na magkuha sila ng pera, kailanganin nila ng pera, wala makakaalam. Ay, ganyan kahayop ang gobyernong Marcos. Putang ina. Wala na tayong mapuntahan. Wala nang pag-asa, anak ng putsa. Pero buti na lang, meron pa rin masasabi natin na tumutulong sa mga Pilipino. Escudero, Senator Bongo, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy at andyan din si BP Sara. Kita nyo kung walang tumutulong. Alam nyo, yung SMNI Foundation, medyo binibigyan pa ng problema yung mga kababayan natin. May problema na nga sila ng lumindol, may problema na nga sila ng bumagyo, bibigyan pa sila ng problema ng SMNI. O, ano bang problema yan, paring RJ? Good problem. Yan ang gusto nating problema, good problem. Ano ba yung mga good problem, paring RJ, na gusto mong maranasan? Ako, good problem na gusto ko, kung saan ko ipapark yung 5 kong sasakyan, yan, good problem yan. Kung saan ko gagastusin yung pera ko ngayon, good problem yan. Yan ang mga good problem na gusto natin. Hindi yung putang ina yung gobyerno natin. Pag nagkasakit ba tayo, makakakuha ba tayo sa PhilHealth? Yan ang pinakaputang ina problema. Hindi yung good problem. Diba? Ito, ang SMNI Foundation at si Pastor Kibuloy nagbibigay ng problema sa mga tao pero good problem. Ano yan, paring RJ? Yung problema nila, paano nila mauuwi yung binigay ng SMNI? Paano namin iuuwi? Kasi isang sakong bigas, hindi ko alam kung 25 yata. Tapos may grocery pa, tapos may tubig pa. Paano po namin maiuuwi yan? Ayan ang good problem na binibigay ni Pastor at ng SMNI. Diba? Yan ang good problem na gusto namin. Hindi yung ginagawa ng gobyerno. Hindi, problem. Ginagawa ng gobyerno, super problem, animal. Anak ng putya. May flood control project na nga na problema. Dahil nagbabaha sa atin, meron pang ghost project. Ano pang mga problema yan? Pwede ba magbigay naman kayo ng good problem? Diba? Bigyan nyo naman ng... Isipin mo, magbigay naman kayo ng tigi-isang sako bawat pamilya. Sabihin na natin, tigi-isang sako bawat pamilya sa Pilipinas. Ikwenta natin mga pare para bigyan ko lang kayo ng idea. Ano lang to, bago tayo magtapos, kwentahin lang natin. Sabihin na natin, asan na yung calcu? Wala na. Sabihin na natin, ang isang sakong bigas, makakakuha tayo ng, sabihin na natin 25 kilos. Sabihin na natin 1,000 times 117 million. Kasi ganun tayo karami daw 107, ilang zero ba yung million? 6. Yun, 117 million equal 117 billion? Tama ba? Oo, billion. So 117 billion na ibibigay mo sa isang sa buong Pilipinas kada buwan. Putyang ina, ano na yan?
Basic yan. Kayang-kaya yan ng gobyerno dahil nakikita natin kung gaano karami ang perang pumapasok at nakukulimbat ng mga tarantado na to. So kaya pala ng Pilipinas o kaya pala ng gobyernong magbigay ng bigas sa mga Pilipino every month. Bawat pamilya. O hindi, iyon Pilipino. Bawat Pilipino. Bawat Pilipino yun 117 billion. Ngayon, kung bawat pamilya mababawasan pa yan kasi sa loob ng isang bahay siguro may apat na tao. O every month pwede bigyan mo bigyan mo yung mga Pilipino ng bigas. Kutya hindi naman kailangan sigurong sobrang ganda, 1,000 maganda ng bigas 'yun. Oh. Kaysa yung bebentahan mo ng 20 pesos, tarantado. Ang inang presidente. Isipin mo yun, pwede naman pala pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi mas mahalaga yung bulsa nila kaysa sa mga tiyan natin. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow po ang aking Facebook page at ang aking TikTok account na paring RJ at paring RJ Banateros. Ganon din po, Banateros 2.0 at SMNI DZAR 1026 sa YouTube. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,